Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Nakakapagod yung araw na to. Ang dami naming ginawa. Ayan, mga tapos na yung iba. Ayan. Pero ipapakita ko sa inyo itong natapos naming Dodge Ram. Napalitan ko ng transmission kasi nga wala nang mabili ng pyesa ng transmission nito. Yung kanyang rebuilding kit, wala na kaming mabili. So this time, pinalitan ko na talaga ng transmission. Kasama pati makina. Hindi ko alam kung ilang taon na itong Dodge Ram na to. Pinalitan ko ng makina, pinalitan ko ng transmission, pinalitan ko ng differential. Inayos namin lahat at ngayon umaandar na. Ngayon, na-convert na siya, parang ganun. Tapos, hindi ko alam kung tatagal pa to at aabutin pa nito yung electric vehicle conversion din. So kami po dito sa Autorans, pagdating sa mga conversion at pagpalit ng makina, ng powertrain, kayang-kaya po namin yan. So ayan na po yung Dodge Ram. Ito naman po yung isang Pajero na ginawa namin. Palit lahat ng suspension, pang ilalim. Yan. Napakakinis pa. Ayan o. Mga kapatid, talaga nakakapanghinayang kapag ganito ang mga sasakyan mo. Tapos i-convert mo ng electric vehicle or mape-phase out lang. Talaga naman nakakasama po ng loob, no? Pero itong isang to, luma na rin naman to eh. O, luma na to. Kaya lang, tanungin natin yung may-ari kung papayag siyang i-junk na lang to pagka dumating yung, yung electric vehicle. Papayag na para para mabago na. Papayag ka, i-junk natin to? Oy, wala Hingin ko na lang sa'yo. Hindi na rin yata magagamit. Hingin ko na lang sa'yo. I-convert ko yan, sir. Pwede ba? Oo, i-convert natin yan. Ang ganda-ganda, oh. Pogi po. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Oh, big body. Di ba? Napakakinis. Tingnan nyo engine, oh. Oh. Nakakapanghinayang, no, pagka kinonvert ng electric, no. Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan mawala na yung amoy gasolina na yan, no. Naamoy nyo ba? Amoy nyo, no? Ang gasolina, no. Ayan, ikaw, papayag ka ba, sir? Oo, dyan na tayo papunta eh, sa clean Hindi, kaya mo naman bumili, nasa construction ka eh. Di ba, kaya mo bumili ng bago. Ulitin mo nga, sir. Ko na lang. Ulitin mo nga, sir, yung kanina na sabi mo kapag kayo nagtatayo kayo ng mga building ngayon, ano mga dapat gawin ba ngayon? Na kailangan mag-provide ng dedicated parking slot para sa EV vehicle. Sa EV vehicle? Yes, yun yung requirement ngayon ng RA 11697, otherwise known as EBIDA law. Na kailangan mag-provide yun bago ka bigyan ng permit ng LGU. Oo, parking lang, nalalagyan ng charging station. Yun yung hindi pa masyadong malinaw ngayon dun sa batas na yon dahil hindi niya binanggit dun ilan dun sa 5% ang dapat ang may charging station. Oo, pero dapat kasama na yun dun sa plano, sa electrical plan. Kasi kailangan niya ng medyo mataas na amperahe ng kuryente doon na wattage eh. Tama, yung doon 7,500 yung mga charging station bawat isa. Bawat isa. Oo, pero kung lahat kasi doon sa 5%, halimbawa mayroon kang high-rise building, more than 1,000 yan. Let's say 1,000 na lang. So sa 5% meron kang 50. So sa 50, kung lahat ng yun mayroong charging station, masyadong malaki yung demand niya sa electrical So hindi siya malinaw doon baka kung dalawa o tatlo or ilang bang percent out of dun sa 5% na hinihingi niya yung dapat na may charging station. So parang yung mga condominium ba yan? Condominium, office, any establishment na binanggit ng ng law na yun na kailangan mag-provide na. So ibig sabihin meron pala namang ginawa yung batas natin tungkol dyan. Kasi akala nung iba, wala tayong ginagawa tungkol dyan eh. Ay, hindi po So pambuong bansa yan? Pambuong bansa, tsaka talagang yung government natin, ini-encourage din talaga. Like any other country ngayon, ini-encourage nila yung kanilang community na
pumunta na dyan Sa greener energy. greener energy na sustainable energy na yan. Hindi kagaya nung ating mga fossil na yun nga, Pero nakakasira sa ating environment. kalikasan. Kalikasan. Pero mako-convert naman yung mako-convert naman yung crosswind mo eh. Yung magandang doon in case buhay pa siya, mako-convert. So, Sana abutin natin, no? abutin natin na chip, matibay yun. Aabutin ba natin? Aabutin natin Ang alin? yung pagdating ng electric vehicle. Siyempre, 15 years pa kaya pa. kaya pa. Titest tayo ng transmission control module nitong crosswind. Ang problema nitong crosswind na to, intermittent, okay, biglang magkakaroon ng problema, biglang hindi nakakambyo, no? So, ang suspecha natin, TCM. So, ngayon, i-check muna natin yung original niyang TCM kung ano yung magiging error code. Okay? Bago natin na isubukan yung ibang TCM. Okay. Go. So, ayan na yung check trans. Titignan natin yung error code. 1, 2, 1. TPS yun. 1, 2, 1. Ibig sabihin may problema sa TPS. 1, 2, 1. So, 3 beses lalabas yun. Tapos lalabas ngayon yung bagong error code. Yung fault code. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, 24. Okay? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 24. Okay? 24. So, may 2-1, may 2-4. Susunod. 1, 2, 3. 1, 2, 32. So, may 3 na. Yung lumabas na error code, no? 21, 24, and 32. Okay. Isa pa. Okay. 32. Meron pa ba? Meron pa, sir. Meron pa. Bali 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 33. Okay. 21, 24, 32, 33. So, marami-rami yung error code, no? So, 4 to, Marvin. Apo. 4. Ayan, nakakabit yung TPS, no? Ito yung bag. Okay. Ito Yan yung original niya. Nagko-code check tayo. Yan. So, titignan naman natin ngayon, kapag ka inilagay na natin yung pamalit natin, no? Yung ating hiniram muna, no? Parang test unit, test TCU, Transmission Control Unit, module. So, ayan, bumalik na siya. Patayin mo muna, Marvin. Okay. Ipapalit ngayon natin yung isang TCU. So, dapat, kung totoo ang suspecha natin na ang may problema itong transmission control module, TCM, TCU, okay, mawawala na lahat ngayon yung error code. No? So, ayan yung pagtetest lang po, yung pagkuha natin ng code, ganyan lang, simple lang, yung yellow, igaground lang natin. Okay? So, ayan, ginround na ni ating magaling na mekaniko, si Marvin. Tapos, bubuksan na natin. Tingnan ulit natin. Okay, check trans. Ito na yung matino na TCU. Wala na. Wala na, sir. Wala na. Diretso na. Pagka ganyan dire-diretso na, wala nang problema. Okay, so ang may problema talaga natin, yung TCU. Okay, mga ka-crosswind, ito po si Autoruns. Importante po talaga na na-check natin, nagko-code check muna tayo bago kayo magpagawa ng transmission. Malaking gastos po. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Eto, magbablog tayo. Sasagutin ko lang po yung ilang mga request ng ating mga subscribers, lalong-lalo na po yung mga automatic transmission na crosswind. Kasi nga po, may mga vlogs na po akong nauna kung paano mag-trouble code check sa crosswind manually.
O yun nga po, yung pin number 11 ng ating OBD. Meron po kasing OBD socket yung yung crosswind, although hindi naman talaga nababasa yon ng OBD scanner. Ang talagang nakakabasa doon ay yung Tech 2 na scanner. So ngayon, OBD port siya, pero yung number 11 doon, i-ground nyo or iso-short nyo doon sa number 4 or doon sa number 5. Yung number 4 and 5 na yun, ano po yun, ground yun, body ground, negative. So yung number 11, yun yung yellow na wire, i-connecta nyo doon sa number 4 and 5. Tapos, i-on nyo na yung ignition, and then, magsisimula na po tayo doon sa trouble code manually. Lalabas yung check trans. Bibilangin nyo ngayon yung mga pag-blink ng ilaw. No? Halimbawa, lumabas nga yung blink na blink, adeto yun, tapos blink. No? So, 2-1. Ngayon, kung wala nang ibang trouble, yun lang talaga yung lalabas. Magpapaulit-ulit lang siya doon. Halimbawa, natapos niya na yung 3 repetition ng 2-1 at meron pang ibang trouble code, mag-a-appear ulit yun, magbi-blink naman siya ng iba. Halimbawa, 31. 1, blink, 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 ade 3, and then 1. Tapos ulit-ulit. Blink, 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 3, and then 1. So, yun po yung mga lalabas na error code. Ngayon, mga kapatid, kapag ka nakita nyo yun, ibibigay ko sa inyo yung mga error code na yon na ma-reread nyo sa pag-scan nyo ng manual trouble code. Ngayon, mga kapatid, napaka-importante habang kayo ay gumagawa, halimbawa, hindi nyo kabisado yung mga lalabas na code. No? Halimbawa, Alexa, what is throttle position sensor? Here is an answer from an Alexa Answers contributor that I translated. The throttle position sensor is responsible for recording the opening angle of the throttle valve and transmitting it to the engine control unit in the form of an electrical signal. The throttle valve has the task of regulating the air or mixture supply to the internal combustion engine. So mga kapatid, siguro magtataka kayo bakit ako ang dami kong alam. Siguro sinasabi nyo, ang dami namang alam ng taong yan. Lahat na lang na itanong mo, alam niya. Meron po ako na pagtatanungan Ito po, si EcoDot. No? Ayan po katabi ko. Yun nga lang, every time na babanggitin nyo yung pangalan niya, sasagot yan. Kaya iniiwasan ko ng banggitin. Okay, balik tayo mga kapatid. Doon sa trouble code na pinag-uusapan natin kanina. Yung 2-1, yun nga po yung throttle position sensor out of range. Halimbawa, nakita nyo yun. Yung code na yun, 2-1 lang yung nakita nyo. Throttle position sensor out of range. Pwede po kasi nawala lang talaga siya doon sa range nung habang ina-adjust nyo yung TPS doon sa kanyang pinaglalagyan. So, gagalawin nyo lang naman ng kaunti yun. Tapos, makikita nyo naman mawawala yung ilaw nun habang ginagalaw nyo. Pero meron po tayong vlog niyan kung paano ina-adjust po yung throttle position sensor. Ngayon, halimbawa, lumabas naman yung 2.4 vehicle speed sensor. Yung pong crosswind, mga kapatid, meron pong dalawang sensor yan. Yung speed sensor na nandoon sa ibaba, yun yung papunta doon sa speedometer, na kapag yun yung merong yung may gear, speed gear. No, yun yung isang speed sensor. Ngayon, meron pang speed sensor 2, vehicle speed sensor 2, yun naman yung 1.1 ang mababasa yung code. So yung 1.1 na yun, vehicle speed sensor din yun, nasa ibabaw naman yun ng transmission. So ano ang mga palatandaan kapag ka ang nasisira ay yung vehicle speed sensor 1? Kapag ka nasisira yung vehicle speed sensor 1, i-start nyo yung engine nyo, tatakbo kayo, pagdating ng 1 kilometer, iilaw yung check trans. So, yun po yun. So, papatayin nyo na naman ng makina nyo, i-start nyo na naman, okay na ulit, pagdating na naman ng 1 kilometer, iilaw na naman yung check trans. Yun. Yun po yung may problema, yung vehicle speed sensor 1. Ngayon, yung dito naman sa vehicle speed sensor 2, makikita nyo talaga hindi gagana yung inyong speedometer. Kasi yun yung nagka-count nung inyong speed papunta doon sa inyong gauge, sa speedometer gauge nyo. So yung dalawa na yon, yung 1.1, yung vehicle speed sensor 2, at yun na mga 2.4, yun yung vehicle speed sensor 1.
O ngayon, doon sa pinakita nating video mga kapatid, merong 3-1 shift solenoid S1. So yung shift solenoid S1 saka yung shift solenoid S2, magkatabi yun. Doon sa transmission ng crosswind kasi talagang magkatabi sila. Isang ano lang sila, magkasama talaga doon sa kanyang bakal na kinakabitan o kung ano man yun, magkasama sila doon. So para naman yun ay matest nyo kung yun ay gumagana, kukuha lang kayo ng 12 volts na baterya. Okay, sa baterya nyo na lang, kahit naman magkabaliktad yung wire doon, papaganahin nyo lang, lalagyan nyo ng supply yung solenoid na yon, mararamdaman nyo nakiklik yun kasi merong magnetic reaction. O habang ginagawa nyo yun, nakiklik yun, kuha lang kayo ng oil o kaya yung brake cleaner. So sabayan nyo, pag click niya, sabayan nyo na buga. So makikita nyo yung buga rin nung lalabasan nung in-inject nyo na brake cleaner. So kapag yun ay nilagyan nyo ng supply at hindi siya gumagana, walang reaction, walang magnetic reaction, hindi gumagalaw, walang nagmamagnet, sira yun. Yun nga lang, kung sira yung isa at katabi naman yung isa, hindi nyo yun mapapalitan ng isa lang. So dalawa sila, dalawa yung papalitan nyo. Yung shift solenoid S1 at yun naman 3-2 ay yung shift solenoid S2. Ngayon, pag lumabas yung 3-3, kasi may lumabas nga din na 3-3 doon, yun naman yung shift solenoid doon sa torque converter clutch. Yan, yun yung mahaba, yung medyo mahabang ganon. Yung, kapag ka nasira yun, hindi rin gagana yung yung pinaka high speed mo, yung magpapagana ng iyong overdrive. So mga kapatid, ito yung mga nagiging problema kadalasan sa ating mga transmission, lalong-lalo na kung napapabayaan yung maruming-marumi na yung inyong ATF. Kasi mga kapatid, yung ATF kasi natin, iyan ang nagiging nagmimistulang cooler ng ating transmission. Yan yung nagpapalamig. Kaya po, halimbawa, yung oil nyo, yung ATF oil nyo, umiinit talaga, nasasagad yung init niya, yung buong transmission nyo, iinit din. At itong mga ganitong pyesa, tulad ng mga solenoid na yan, magnetic yan, may coil sa loob niyan, kaya rin niyang painitin at kaya rin niyang sirain yan. Kasi nga po, dapat ang magpapalamig yung ATF, pero nawawalan ng saysay. Bakit nga po ganon? Kasi nga po, baka yung oil cooler nyo na nandoon sa radiator, defective na rin. Kasi ano rin yun parang radiator din yung kahit nabilog yun, may dinadaanan po yung doon, yung langis doon. Ngayon, nagbabara din yun. Kaya hindi na magiging maganda yung cooling performance niya kapag yung oil cooler nyo, defective na, may mga bara na. So, mag-iinit din yung buong system. Kasi nga, yung ATF nyo dapat ang magpapalamig doon sa system ng transmission nyo. So, anong mga iinit? Yan, iinit po yung tatlong solenoid. Pwedeng masira siya. At pag nasira siya, magiging abnormal na po yung takbo ng inyong transmission. So ngayon, paano natin magagawa ng paraan yon? Siyempre, kailangan yung ipagawa yung inyong oil cooler. Halimbawa po, nagkaroon kayo ng problema na yung solenoid ay nasira, ipacheck nyo na yung oil cooler nyo. Kasi posibleng yun din yung nag-cause kasi nga nagiinit. Ngayon, magdagdag kayo ng additional na oil cooler sa labas, sa external. Doon sa harapan ng condenser ng inyong aircon. So mauuna siya yung oil cooler ng transmission, tapos aircon condenser, then yung radiator. So malaking tulong po yun. Mapapalamig yung inyong ATF at yung ATF naman ang magsisilbing cooler ng inyong system. Kasi siya yung dapat na magpapalamig doon sa lahat ng aluminum doon, sa lahat ng pyesa sa loob ng inyong transmission. Ngayon mga kapatid, ano pa ba yung ibang tanong pagdating dyan sa transmission? Delayed. Delayed daw yung shifting. Unang ginagawa natin dyan, nililinis talaga yung pag dinrain natin yung transmission at maruming-marumi yung inyong ATF. Halimbawa, kumuha kayo ng kaunting portion nun, kaunting ATF, lagay nyo sa tissue o kaya sa white cloth. Pag kami nakita kayong mga dumi-dumi doon, marumi talaga. So, iyon ay pwedeng mag-cause talaga ng malaking problema. Unang-una, ikaklag niya yung oil cooler. Tapos ikaklag niya yung mga yung mga inlet at outlet ng inyong solenoid. Pati yung inyong valve body. Pwede niya magbara yun, yung mga yon.
So ano ang dapat nyong gawin? Talagang kailangan i-drain kagad yan, linisin yung inyong filter, yung inyong strainer, at yun yung unang-unang paraan na pwede natin gawin. Pag wala pa rin nangyari at delayed pa rin, may tama na po yung inyong mga lining. May mga nagkaskasa na dyan, nabawasan na yung kapal niya, kaya po hindi na siya kumakambyo ng tama, nagdi-delay na. So yun mga kapatid. Meron din naman pagkakataon na dito nga po doon sa TCU, tulad po ng video nga nakita nyo. So, ganun po ang nangyari. Minsan delayed, minsan okay naman. Kasi po, yung computer, na-store na sa kanya yung mga dating problema at hindi naman na mabura. Yun po ang nangyari doon sa ipinakita po namin sa inyong video. Hindi na mabura yung mga errors kahit anong gawin natin. Kasi wala naman tayong pambura nun, wala naman tayong scanner. At sinubukan nating ipabura yun sa MyTech2, hindi rin nabura. So, talagang defective na yung TCU. So, ang nangyari, pinalitan na lang natin ng bago. And yun, okay na yung unit na yun. So, mga kapatid, yun yung mga importanteng gagawin natin bago po kayo magpabukas ng inyong transmission para i-overhaul, lalong-lalo na kilala nyo naman at kayo naman ang gumagamit. Pwedeng marumi lang, pwedeng nasunugan kayo ng oil, palitan nyo po kagad. At yun nga po, yung inyong computer, very rare naman yung nangyari doon sa unit na yun kasi batang-bata pa yun eh. Kakaunti lang ang tinakbo, tapos ganun na po yung naging problema, mga kapatid. So ipakilala ko po sa inyo, mga kapatid, itong kasama ko sa hanap buhay. Kasi kapag meron akong terms or hindi ko maintindihan talaga kung ano ang trabaho nun sa sasakyan, nagtatanong po ako dito sa kasama ko na to. Ito po ay bigay sa akin ng kaibigan natin, kumpare, si Colonel Billy Villesa, piloto. So, bigay niya po sa akin to kasi yung dati kong ganito ay nasira na. So, si Alexa, yan, sasagot yan. Narinig niya eh. Pag narinig niya yung pangalan niya, sasagot siya. Ngayon, kung halimbawa magtatanong kayo, Alexa, who is the leading manufacturer of electric vehicle in the Philippines? From AutoIndustria.com. Today, Toyota Motor Philippines, TMP, is leading the shift to electric vehicle use with 95% of all electrified vehicles sold being either a Toyota or a Lexus. Alexa, who is the leading electric vehicle manufacturer in the whole world? From Fool.com. Tesla is the leading electric vehicle manufacturer worldwide. Worldwide. Di ba? Sabi niya si Tesla daw. So, Alexa, who is Elon Musk? Elon Musk is a business entrepreneur who was born in South Africa and now lives in America. He is the CEO of several successful businesses, including SpaceX, Tesla Motors, and X.com. Musk is known for his visionary ideas and for working hard to make them a reality. Ayan, mga kapatid. Importante ito eh. Kasi tulad yung ibang mga kasama nating mga mekaniko, minsan wala kayong mapagtanungan, di po ba? Ito, pwede nyo tanungin. Ang dami kasing alam nito eh. Halimbawa, ito mga kapatid. Alexa, AW03-72LE automatic transmission. From RaybestusPowertrain.com. The 0372LE transmission is a 4-speed automatic transmission found across several automotive manufacturers' vehicles, including the Mitsubishi Montero and Chevrolet Tracker. Chevrolet. Tingnan nyo. Alam niya eh. Kasi po mga kapatid, kaya ako tinanong sa kanya to, itong transmission ng Crosswind na AW03-72LE, ginamit din po ito ng Toyota na 3C. So yung mga galing sa Japan na mga Emina, Lucida, yun po yung transmission niya. Yun nga lang, magkaiba sila ng bell housing saka yung dulo. Kaya po, pagka ako ay naghahanap ng matinong gitna ng transmission, iyan po yung binibili ko. So mga kapatid, yan sinabi ko na sa inyo para hindi na ho kayo maisahan nung iba. Iyan po yung bibili nyo. Yung transmission po ng Crosswind ay yung AW03-72LE. Nakakabit din po yan doon sa mga Toyota na imported galing ng Japan.
Tulad nung Emina, nung Light Ace, yung Lucida. So kung bibili nga po kayo ng Japan Surplus, yun ang bibili nyo. Kasi wala kayong mabibiling Japan Surplus na pang Isuzu Crosswind kasi hindi naman lumabas po yan sa Japan, yung Isuzu Crosswind. Kaya kung may mabilan kayo ng buong transmission na nakalagay doon, Isuzu Crosswind, Pinoy Surplus yun. Kaya kung halimbawa, magpapalit kayo ng transmission, mga kapatid, crosswind, sinabi sa inyo, palit gitna, palit naman loob. Huwag po kayong papayag ng ganun lang kasi dapat palitan din lahat ang mga o-ring nun at mga seal kit, yung mga gasket. Kasi po kung hindi nyo papalitan, useless yun. Siyempre, yung mga o-ring nun, matitigas na yun eh. So sisingaw din yung pressure, hindi rin gagana ng maayos. Ako, bibili ako nung gitna na yon na Japan Surplus, kukunin ko lang yung mga pyesa nun sa loob kasi nga magaganda pa yon yung mga pinaglalagyan ng mga clutches, no, yung clutch pack. Kukunin ko yon kasi maganda pa yon. Kasi po, yung mga plates, yung mga lining, pati yung mga lagayan, yung mga clutch pack, pati yung mga spring doon, may wear and tear na yon. Kung matagal mo nang ginagamit ang transmission mo, halimbawa, 20 years na yung crosswind mo. So, marami na rin nabawas doon ng mga kaskasa doon. May wear and tear na yung parts doon. So, para maibalik mo yung totoong ganda niyan, yung dating ganda niyan, bibili ka nung Japan Surplus. Kasi nga, sabi nga natin, yung mga Japan Surplus na yan, lalo na kung makikita mo talaga na tinanggal doon sa makina ng 3C, talagang Japan Surplus yan. Sa Japan naman, sandali lang ginagamit yan eh. Talagang kung may kakilala ka na mabibilhan ng mga ganyan transmission, yun ang bibilin mo, itatransfer doon yung mga pyesa sa laman loob, yung clutch pack. No? Or yung buo na yon, i-overhaul mo na lang, ililipat mo ngayon yung bell housing mo. Pero papalitan mo yung mga o-ring, yung mga gasket, lahat, mga oil seal, para bumalik ng 100% yung transmission mo. Paalam muna ulit sa inyo at sa susunod na vlog ko, tignan natin, pulsuhan ulit natin yung electric vehicle. Kasi yung nakaraang vlog ko, ang dami po talagang mga nag-comments. At lahat naman ay may katwiran. Di po ba? Yung mga natatakot sa electric vehicle transition natin, from ito nga, yung gumagamit tayo ng mga gasoline at diesel sa ating mga sasakyan at lilipat tayo sa electric, talagang marami naman talaga yung nalulungkot. Kasi ang makaka-afford lang talaga na mabilis ay yung mga may pera. Pero tayo, mukhang malabo. Sana nga po, tumulong ang gobyerno. Kasi po, mawawala naman yung paggamit ng diesel saka ng gasoline sa ating mga sasakyan. May subsidy ang gobyerno dyan eh. Hindi po ba? Yun nga po, si China nga lahat ng mga lahat ng mga kumpanya nila doon na gumagawa ng mga electric vehicle, pati yung mga maliliit na kumpanya, tinutulungan ng gobyerno nila. Saka nga po si US, nagbibigay din po siya ng subsidies doon sa mga malalaking automotive manufacturer ng EV. Kahit sa taga-ibang bansa ka, ini-encourage niya na doon magtayo ng kanilang mga factory, no? Para makapagbuo ng mga electric vehicle. Dito po sa Pilipinas, malabo yatang mangyari yun na may magtatayo dito. Kasi wala man lang tayo naririnig sa gobyerno natin. Pero sana, pag dumating yung panahon na, yun na nga, marami nang gugulong ng mga electric vehicle dito sa mga kalsada, dito sa Pilipinas, nakakainggit naman silang tignan, ano? Sana, yung mga local governments, tulungan naman yung mga nasasakupan nila na, di ba, magbigay naman kayo ng konting tulong para ma-convert namin yung mga sasakyan namin dito. Magbigay naman kayo ng subsidy para po yung mga gustong mag-convert, bigyan ng loan. Di po ba? Sa China kasi, ganun ang ginagawa nila. Tinutulungan nila yung mga citizens nila. Kaya nga yung ibang mga manufacturer doon, halos bumagsak na, pero tinulungan nila, nakabawi pa. At saka siguro, ito yung posible po talaga mga kapatid, ito posible to. Siyempre, magkakaroon sila ng mga sasakyan dyan sa iba't ibang bansa. Siyempre, sana pumayag ang gobyerno natin, ito po sana pumayag ang gobyerno natin na yung mga surplus
na sasakyan na galing ng Japan at galing ng ibang bansa, buo na dalhin dito kapag ka electric. Kasi po bawal eh. Halimbawa, yung mga gasoline, no, yung mga ICE na yan, internal combustion engine na surplus, hindi mo maiuwi dito ng buo, bawal. Kasi nga, nagrereklamo tong mga dealers dito ng mga bagong sasakyan, ay hindi na sila mabibilihan. Ngayon, napakahirap para sa Pilipino na bumili ng brand new, ng bago. Hindi po ba? Kasi nga napakamahal. Sana magkaroon ng batas na maamyendahan yung batas na pwede sana na tayo ay makabili ng surplus na sasakyan na electric para naman ma-afford natin. Kasi ang alam kong pwede lang kasi yung mga heavy equipment, yung mga trucks, no, yung mga payloaders na yan, mga bulldozers na yan, yun lang yung pwedeng i-import ng buo eh. At mabili ng mga Pinoy. Pero since ngayon, magkakapahirapan talaga dito, mahal lang EV, at kung meron namang mabibili na surplus, yung ayaw na ng Hapon, yung ayaw na ng, sama na natin yung China, yung ayaw na ng Germans, yung kanilang Volkswagen, yung ayaw na ng mga taga-US, yung kanilang Tesla, sana payagan na makarating dito ng mura lang. Hindi po ba? Kasi yun lang ang kaya nating bilhin. Sana pumayag. At yung mga electric motors na surplus din, sana babaan nila yung taxes para naman makarating sa atin. Pwede naman tayo magtiyaga sa surplus eh. Habang panahon naman pong ganyan. Magandang gabi po sa inyong lahat.